Magtitigil pasada bukas ang isang transport group sa Davao City bilang pagtutol sa PUV modernization at Davao Bus Project. Sa Camarines Sur naman, isang lalaki ang sugatan matapos maputukan ng ipinagbabawal na boga. Yan ang mga balitang hatid ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV1 Mindanao. Halos 3 oras na lang bago sumapit ang Pasko. Isang lalaki sa bayan ng Pili, Camarines Sur ang kinailangang itakbo sa ospital matapos maputukan ang kanyang kamay ng boga o ng improvised na paputok. Ito ang pangalawang firecracker-related injury sa naturang bayan ngayong taon. Noong Disyembre 23 ng hapon, isang 17 anyos na lalaki ang naunang itinakbo sa ospital matapos madisgrasya ang mukha dahil din sa boga. I-encourage ko na lang po ang public na kung pwede po, dahil na po kamo maggamit kayo mga paputok na iyan para po safe po ang sa tuyang New Year. Mas-celebrate na po ng maayos ang Christmas saka ang New Year. May mga alternatives po na pwedeng gamiton. Iyon na lang po ito. Sa tips para sa buha ng mga driver o operator, small operator na mawadanot ang inabuyan. Nga naman, so jay, pipila na lang ka mga adlaw, bulan, mawala na mo sa kadalanan. Naglabas ng hinaing ang grupong Transmission Piston Southern Mindanao sa napipintong December 31 consolidation deadline kaugnay sa PUV Modernization Project at Davao Bus Project. Magsasagawa raw ang grupo ng citywide transport strike bukas bilang pagtutol sa Davao Bus Project ng gobyerno. Mahigit 6,000 na tsoper daw kasi ang posibleng maapektuhan ng proyektong ito. Tama lang sa December 31 eh. So, pwedeng may tabo na pulurong na ang tanang sakyanan na magdagan din syudad sa Davao. Ang ingon sa LTFRB, no? Ingon sila nga dili pa may tabo by 2024. Siguro mag-take effect by 2025, no? Pwede bang makapangayo og kanang memorandum, no? Nga mag-take effect by next year ba o the following years? So wala sila yung mga ingana nga pwedeng ihatag sa tuwa. Inaasahang aabot sa 80% na PUV drivers ang lalahok sa tigil pasada. Ikinabahala naman ng ilang pasahero ang tigil pasada. Kaya pinaghahandaan na ito ng LTFRB. Close atong coordination with CPTMO right now and ugma na aming meeting sa office for the preparation of this hulga sa transport strike, no? So ato pong gipatawag ang mga bus operators for them to help us if in case na yung mga stranded na mga pasahero. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao.